So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miata Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about, ikaw ba ay isang intercessor? So, our concept is all about intercession. So, ang pananalangin para sa iba ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang banal na tungkulin sa langit. Si Jesus mismo ang ating tagapamagitan, araw at gabi siyang nananalangin para sa atin. At sa pamamagitan niya, tayo rin ay tinatawag upang tumayo sa pagitan ng Diyos at ng tao upang idulog, manalangin at makibaka para sa buhay ng iba. So, hindi ito simpleng dasal, ito ay pakikibahagi sa puso ni Kristo. So, our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 7 verse 24 and 25 ASND version. Dahil dito kaya niyang lubusang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil siya ay nabubuhay magpakailanman at palaging namamagitan para sa kanila. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus constantly intercedes for us. So, sa langit, si Jesus Christ ay hindi lang nakaupo, kundi aktibong nananalangin para sa atin. Siya ang ating great high priest na laging dinudulog ang ating mga pangangailangan sa Ama. So, ang kanyang intercession, ang ating seguridad, lalo na sa oras ng kahinaan. Second is Christians are called to stand in the gap. So, tayo ay tinatawag hindi lang upang manalangin para sa sarili, kundi para sa iba. Ang isang tunay na tagasunod ni Kristo ay handang manalangin para sa pamilya, kaibigan, bayan, at maging sa mga kaaway. So, sa pananalangin natin, dinadala natin sila sa paanan ng Diyos. And last is, intercession is based on Christ's finished work. So, hindi tayo nananalangin ng walang batayan. Ang ating pananalangin ay nakatayo sa naganap na tagumpay ni Jesus Christ sa krus. Dahil dito, may tiwala tayong ating mga panalangin ay naririnig at sinasagot. Ang intercession ay isang pagsunod sa yapak ng ating tagapagligtas. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is start an intercession ministry. So, magsimula tayo ng grupo ng pananalangin para sa iglesia, pamilya o komunidad. So, hindi kailangan marami. Ang importante is may puso para sa pananalangin. Sa maliit na grupo, pwedeng magsimula ang malalaking pagbabago. Second is stand in the gap for the people around you. So, ilista mo ang mga taong may pangangailangan at ipag-pray sila araw-araw. Maging sensitive sa mga pagkakataong kailangan mong idulog sila sa Diyos. Sa pananalangin mo, ikaw ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa kanilang buhay. And lastly is soak yourself in God's presence. So, hindi mo kayang manalangin para sa iba kung hindi ka rin puspos ng presensya ng Diyos. So, dapat maglaan ng oras tahimik na pakikipag-niig sa Kanya upang marinig mo ang tibok ng Kanyang puso. So, sa ganitong paraan is magiging totoo at makapangyarihan ang ating mga pananalangin. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically develop a habit of praying for others. So, dapat tayo magsimula sa simpleng listahan ng mga tao o pangailangan na gusto natin ipag-pray. Pwedeng mga miyembro natin sa pamilya, kaibigan, church leaders, yung world natin or yung country natin at iba pa. So, dapat tayo maglaan ng tiyak na oras bawat araw, kahit ilang minuto lamang para idulog ito or idulog sila sa Diyos. So, maaari ka rin gumamit ng prayer journal o sumali sa online or physical prayer group. So, higit sa lahat is maging bukas tayo sa leading ng Holy Spirit kasi minsan bigla kang maaalala ng Diyos ng isang tao at iyon ay paayayahan para ipag-pray mo siya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi nyo kami nakakalimutan. Lagi kayong nananalangin para sa amin. Lord God, turuan nyo po kaming tumulad sa inyo na may malasakit sa iba at handang manalangin. Bigyan nyo po kami ng pusong bukas sa kanilang pangangailangan at ang tapang na manindigan sa panalangin. Lord God, gamitin nyo po ako or kami upang maging tagapamagitan para sa aking pamilya, kaibigan at bayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.